Nako, interview ho nitong si Bugs Bunny dito kay Kato Ying ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Ayun na nga ha, ang problema ho kasi dito mga kababayan, minamayat-maya nila yung voluminous evidence. Napakaraming ebidensya, sigurado smoking gun laban dito kay VP Sara. Anong nangyari? Bakit nyo i-attract yung ibang articles of impeachment? Dito sa video na to, pag-usapan ho natin ang naging interview nitong si Bugs Bunny. Dito, kay Katongin. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumahal sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Anyari? Anyari dito kay Bugs Bunny, bakit parang malungkot ata siya ngayong mga panahon na to? Huwag ka malungkot. Lahat ng abogado, tawagin nyo na. Lahat ng pwede nyong bayaran para tulungan kayo sa impeachment na yan. Pero isa ho ang ating sigurado dito. Sigurado dito, mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, wala pa rin ho silang matibay na ebidensya laban dito kay Vice President Sara Duterte. Rekta na ho tayo dito sa interview nitong si Kato Ying dito kay Bugs Bunny. Game. Si Congressman, si Attorney Chel Jokno. Congressman Chel, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Suwabe, no? Gandang morning. Magandang umaga, Ka Jerry at Ka Tunying at sa lahat ng mga ka-RH natin. Opo. Gusto namin itanong na, yung tanong namin pala, handa na ba kayo, Handa na Attorney ba kayo? Chel? Congressman? Ay, siyempre po, ready po, Your Honor. Opo. Ang isusuot nyo, naka-ready na rin ba? Ay, yes, opo. Naka-ready na rin po yan. Pagka po ba impeachment trial, magbabarong lang kayo o kailangan din kayong mag-robe? Ay, hindi po. Hindi naman kailangan mag-robe basta sa formal na suot sa barong. Barong, Kaya, Amerikana, suit. suit. Opo, Amerikana. Opo. May napagkasunduan na ho ba kayo kung anong doon sa mga articles na yon, kung ano yung unang pupuntiryahin ninyo? Ay, meron na po siyempre. Alam na namin kung ano yung ihaharap namin. Opo. Pero iniintay lang namin kasi meron kaming nakapending din na motion sa impeachment court. Kung kailan ba namin dapat yung magkabilang panig, kung kailan ipapaalam namin sa kabila kung sino ang mga testigo namin at para makapaghanda naman ang magkabilang panig. Ano po unahin ninyo, Congressman? Doon sa aming final na manifestation sa court ay ano po yan, yung threats. Yung threat, Opo. grave threats, yung banta sa Pangulo kay BBM, kay First Lady at kay dating Speaker Martin Romualdez. Bakit po yun ang Bakit yun? Nasa si Mary Grace Piatos. Great threats. Yun talaga pinakamabigat. Ang nang napagkasunduan ninyong unahin, Congressman? Well, ayoko naman siyempre ilabas yung aming strategiya at Hindi kasi ganito ho yan, no? Pagdating ho kasi sa ganyang usapin, hindi ko alam kung ano yung strategiya nila. Strategiya ba nila maging strategiya nila maging taka, no? Pamira. Hindi ko alam kung anong klaseng strategiya ang binibida nitong si Jokno. Pero isa ho, sigurado natin dito. Kasi yung pinakaunang bulusok, dyan yung pinakaabangan. Yung mga susunod na mga pagdinig dyan, parang ano na lang, kumbaga, ano nang update, ano nang nangyari? Nanood ba kayo ng huling hearing? Ano sabi nila? Ganun na lang. Yung unang bugso, doon yung pinakapapanuurin ng tao. Di ba yung pilot episode, di ba pagka kunyari may bagong palabas sa TV, anong pinaka-aabangan dyan? Yung pilot episode. Yun ang pinaka-aabangan. Yun talaga yung pag-uusapan. Di ba? Yun eh. Ngayon, ang iuuna ho nila sa pilot episode, yung grave threat. Palakpakan. Doon pa lang ho makikita na natin na wala ho talaga silang matibay na ebidensya laban dito kay VP Sara. Kasi kung meron kang mabigat na ebidensya, alam mong papanoorin niya na sambayan ng Pilipino, yan ang aabangan nila. Yan ang yung mga umpukan sa kalye, umpukan sa estasyon, yan ang pinag-uusapan nila. Bakit hindi nyo ilatag yung pinakamalakas? Sa gayong paraan, pambira,
unang bugso pa lang, guilty na kagad, di ba? Kumbinsido na yung paninira nyo, talagang ganap na. Ngayon, ang ilalatang yung great threat, parang ang laki ng problema nyo. Mga taktika. Pero siyempre naman, ang naisip namin ay yung uunahin namin yung talagang, kumbaga, yung mga may laman, yun ang mga kailangan malaman ng publiko. Yung may pinakamatitibay na ebidensya, ganun po ba? Kasama yon sa aming pagkokonsidera. Pero siyempre marami pong factors yan. Ang pinag-uusapan kasi natin, impeachment trial, hindi lang naman po yan yung legal lang na ihaharap sa korte. Siyempre, ang maghuhusga dyan, hindi lang naman ang mga senator judge, kundi tayong lahat, ang mamamayan at Pilipino. At kailangan maintindihan din. Yun ang isang hamon ng impeachment case na hindi puro legalist lang ang salita doon, kundi maintindihan ng lahat. Lalo na nung ating mga kababayan dahil lang ang audience nyo rito, hindi lang yung mga senator judges, kundi yung mga kababayang susubaybay dito, Attorney Chel, Congressman. Opo, kaya po ang mga salitang res inter alios acta, naku, walang makakapag-intindi niyan. Pero maniniwala ba kayo yung mga tricycle driver, kabisado na nila yung mga subpoena ducis tecum, subpoena ad testificandum. Akala nyo, mga legal analyst na rin yung ating mga barbero. Well, pagkatapos po nun, ang susunod po ba, pwede mo naming ipalagay na ang susunod ay yung may kinalaman sa confidential funds na? Yan. Hindi na katayos. Sa pagkaalala ko dun sa manifestation namin. Opo. Okay. Procedure lang po. Di ba meron kayong ginagawang pre-trial conference? Binabanggit na nung ninyo kung sino-sino mga testigo at sa kabilang panig, meron din silang gustong kuning testigo. Pwede ba kayong kumontra sa testigo o pwede ba silang kumontra sa testigo na gusto nyong i-present? Hindi naman sa pagkokontra yun, pero meron karapatan ng magkabilang panig na mag-cross-examine. So, nasa sa amin halimbawa bilang mga prosecutor kung sino yung amin tatawagin bilang testigo. Pero siyempre, may karapatan ang mga abogado ni Vice President na i-cross-examine yung witness namin. At ganoon din. Sa defense, kung sila ay mag-upo ng witness, ay pwede rin po namin i-cross-examine ang witness nila. Opo. Ang tinutukoy ko po ay tungkol pa lang sa listahan. Pwede ba halimbawa sabihin, hindi ba may mga nilista silang katakot-takot ng mga testigo na may isa pong miyembro ng prosecution team, ang sabi nga niya parang fishing expedition ang gagawin ng defense team. Sa pre-trial... Matagay nyo, pati yung mga hindi nila nakausap, inimbitahan nila. Ilinagay nila na bilang kanilang mga testigo. Pambira, sinabi na nga nung ginulpi ni BP, ayoko sumali dyan. Alam ko naman kabalbalan yan eh. Tapos na yun, umabot na kami sa Korte Suprema. Pagpahingahin nyo na. Nagulpi na nga, pambira. Trial conference po ba? Nagkasundo na kayo kung ilang testigo talaga ang final sa parte nila at sa parte ninyo? Sa pre-trial conference kasi, ang umuupo at nakikinig sa amin ay hindi naman yung impeachment court, kundi yung clerk of court. Okay. Wala po siyang kapangyarihang magdesisyon o magpasya kung hindi nagkakasundo ang magkabilang panig. Kaya ang nangyari kung ano man yung aming mga kagustuhan sa paglilitis ng kaso, i-report ng clerk of court yan sa impeachment court. Ganon din para sa defense. Kung meron pang mga bagay na dapat pag-usapan, malamang mangyayari po yan sa July 6. Mag-convene ulit ng impeachment court. So kayo pala ang dapat na magkasundo, ang prosecution tsaka defense. Pero meron palang mga pagkakataon, Attorney Chel, na yung witness ninyo, witness din nila. Na parang nung una ang dating parang nagkakopyahan, may nangopya ng pangalan ng mga witnesses. Totoo ba 'yon na pareho may mga witnesses kayo nakapareho ng gusto nilang paharapin? Yan. Meron din, hindi lang po testigo, pati mga dokumento, yung mga exhibit kung tawagin, ay marami pong common witness at common exhibits.
Ganun. Paano po yun? Ngayon pa lang natukoy nyo na ba kung sino yung mga tinatawag na o maaaring maging hostile witnesses? Well, at iklaro ko lang, ang layunin nila sa pagtatawag ng witness, kahit sabihin natin na common witness yon, ay iba ang objective nila sa objective namin. Pero ang isang question dyan, kung halimbawa, kasi mauuna po ang prosecution, kung let's say mag-iupo namin ng isang testigo at na-cross-examine na nila, maaring hindi na kailangan na tawagin pa nila ulit bilang testigo nila. Tama. Dahil mako-cross-examine na nila. Nakausap na nila. Opo. Pero yung pong, maalala ko lang yung era of impeachment. Meron kasi mga secret na witnesses, di ba? Halimbawa, si Clarissa Ocampo nung araw, biglang lumabas dun sa impeachment trial. Meron din ba kayong mga secret witnesses na hindi nyo pa binabanggit? Hindi namin sasabihin sa iyo yun. Secret yun. Di ba, Attorney General? Pwede ba yun, Your Honor? Hindi, ganito yun. Feeling ko parang deja vu siguro yung mangyayari diyan. Yung mga taga-prosecution pagka hindi pinayagan para buksan yung BIR box, mag-walk out sila, ganun. Hindi. Kung sakali mong mangyari yon, ang panawagan ko lang doon sa Malacanang block dyan sa Senado, mag-walk out na rin kayo. Diba? Okay lang naman, wala namang problema. Pagka nag-walk out, yung prosecution panel, pagka pinagpilitan la buksan, sabi nitong si Escudero, hindi pwede. Merong batas na pumoprotekta doon sa mama. Wag naman nating, hindi naman siya impeachable dito, bakit natin bubuksan yung kanya, di ba? Ang mangyayari ho na, walk out sila, dapat sumama na pati Malacanang block. Yung nangyari nung sa impeachment case sa dating Pangulo Erap Estrada, yung mga si Clarissa Ocampo, hindi naman talaga inaasahan, hindi naman alam ng prosecution na may uupong ganun testigo. Kaya humingi sila ng permiso sa court na dahil ngayon lang nila nga nalaman na may kaya na witness na mayroong alam na napakahalaga, ay humingi sila ng permission sa court at pinagbigyan naman sila noon. So nangyayari pala, pwede pala. So pwede rin gawin ngayon yan, Attorney Chel. Kung may lumitaw na ganun mga may bago. witness, opo. Pero pwede rin kayong magmaang-maangan na hindi nyo kunwari alam. Hindi. Magkakabistuhan yan pagka ganun. Kasi siyempre, hindi naman, bawal po naman sa magkabilang panig na gumawa ng ganyan. Ng ganyang representation po yun. tactics. Pero dito ho, panghuli na lang, Attorney Chel, yun gaano ka-importante yung box? Kung sa panahon ni Erap merong envelope, dito ho'y may box. So, napaka-importante ba ba nun at nakasalalay ba doon kung magkakaroon ng conviction o acquittal sa kaso? Hindi naman po. Kasi kung titingnan natin yung pinanggagalingan ng mahiwagang box na yan, yun ay nanggaling sa BIR noong pang nasa House Committee on Justice ang kasong impeachment. At ang pinapasabina noon ng komite ay yung mga ITR ni respondent Vice President at ng kanyang asawa. Ngayon, yun ay kung hindi naman yun mabuksan, may mga iba naman paraan para mapatunayan yun. So, of course, I cannot speak about the motion kasi meron kami nakapending na motion sa court na ipabukas nga yan at imamarkahan ng laman. Yun, nasa kamay na ng impeachment court yun at hintayin lang namin yung magiging pasya nila. So, but with or without that box, confident ba kayo na enough ang ebidensya nyo to convict? Yes, we are ready and we are, of course, hindi kami mag-file ng kaso kung hindi naman po kami may kumpiyansa na kaya namin patunayan yun. Gaano katagal po itong impeachment trial sa tansya niya? Yan. Naku, yan ang hindi natin malalaman. Ako mahirap po yan kasi kung maaari hanggat merong hindi
hanggat hindi na-convict si BP Sara, hanggang sa 2028, kung pwedeng tuloy-tuloy yan, ituloy-tuloy yan. Diba? Hanggat hindi na-convict si BP Sara, wala titigil dyan sa ano na yan, dyan sa impeachment na yan. Kung ang magiging batayan natin yung nasa mga pre-trial briefs, maaaring umabot ng ilang buwan yan. Pero sa tingin ko, pag magkakalinaw po yan, pagka naupo na ang impeachment court at nasa kanilang kapangyarihan na sabihin sa magkabilang panig kung ano ba ang ilang araw ba, ilang trial dates ang bibigay sa amin at sa defense para magpresenta ng ebidensya. Kailangan ho bang matapos lahat ng articles na isa lang bago magdesisyon o pwedeng every article desisyon na? Ang nakalagay sa rules of the Senate Impeachment Court, kailangan tapusin muna yung pagpepresenta ng ebidensya ng magkabilang panig, tapos saka magkakabutuhan. Pero ang butuhan ay bawat article. So, sa dulo na po yun, sabihin ng prosecution, rest our case na kami, wala na kami ebidensya. Sabihin ng defense, wala na rin kami ebidensya. Doon mangyayari yung butuhan, bawat article. Opo. Congressman, maraming salamat po sa iyo. Ayun, tapos na ho itong si Wags Bani sa interview niya dito kay Katonying. Tawid naman ho tayo dito sa naging interview na itong si Joel Chua. Siyempre, ano pa ba nga ba? Hindi naman nung nagtatrabaho yung mga yan. Ang ginagawa lang ng mga yan, impeachment ni BP Sara. Game! Joel Chua. Kong Joel, welcome back po sa STL. Good evening po. STL. Hi, good evening at magandang gabi rin sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Kong Joel, 2 weekends na lang. Tuloy na tuloy na yung July 6. Ano at alam namin at nadinig namin na mukhang starting July 6 agad di nagsusona ay 3 times a week. Tapos from 2 p.m. hanggang gabi na. Sawa. Oo. So ano ba paghahanda, malapit na kasi although alam namin na tuloy-tuloy yung paghahanda ninyo pero ngayon na sobrang lapit na meron pa bang mga dapat ihabol na paghahanda para sa pagsisimula niya? Well, sa ngayon kasi ang inaabangan natin yung magiging desisyon ng impeachment court sa mga motion na aming inihain. Kami po ay naghain ng motion na kung sana payagan po kami na mag-conduct ng impeachment trial sa ating lengguwahe, sa wikang Pilipino at sa wikang Ingles. Lahat na ng wika, Bisaya, Kapampangan, Ilocano, lahat ng tag dito, lahat ng lengguwahe gamitin nyo na para diyan sa impeachment na yan. Isa o sigurado natin dito, hindi nyo pa rin mai-impeach si BP Sara. Isa po yan sa mga motion na aming inaabangan na sana madesisyonan po ng ating impeachment trial dahil ang layunin naman po natin dito para maunawaan ng mga kababayan natin Viewers. na mas malinaw itong impeachment trial. Pangalawa, isa pa rin po sa mga motion na ating inaabangan ay yung mahiwagang box na sana madesisyonan po nila bago mag-hearing tayo, mag-trial dahil hindi pa po natin alam kung ano po talaga nilalaman nito. Pero kung papayagan po nila na tayo mabuksan ito, maisama na po ito sa marking. Bagamat nagkaroon ng konting issue dahil pati po yung box ay hindi po namarkahan, naintindihan naman po namin na ito po ay wala po sa, ang desisyon ay wala po sa clerk of court. Kaya sana madesisyonan po ito ang agaran ng ating impeachment court. Pag po hindi nabuksan yung sinasabi po nyong mahiwagang green box, paano po ito makakaapekto sa kaso po ninyo? Mag-walkout sila. Well, kung tatanggalin ito, ako naniniwala, hindi pa rin naman po ito makaka-apekto sa kaso dahil ito ay pagpapatibay lamang sa mga teorya natin, no? Sa mga gusto nating patunayan. Kumbaga, ito hindi naman ito. Isa yung naratibo. Hindi pinagbuksan pero hindi ibig sabihin na sweldo na ni si BP Sara. Kaya hindi binuksan yan kasi talagang guilty siya. Palakpakan. Logic, pagdating sa logic, pambihira. Ngayon alam ko na yung pagiging abogado mo talagang, di ba? Ano lang kung di ka magiging congressman, hindi ka makikilala bilang attorney Joel Chua.
Pero dahil congressman ka na, kahit pa paano nakilala ka. Pero tayo naniniwala, kung hindi naging congressman to, malamang sa malamang. Wala naman sa masa nagdonotaryo. Baka yun ang trabaho nito. Ito yung pinaka-main evidence dahil nandiyan pa rin naman yung SALN, nandiyan pa rin naman yung report ng AMLAC, nandiyan pa rin naman yung SEC. So, ang inaano lamang natin, maganda sana kung at least pati yung report ng BIR o yung ITR ng mag-asawang Duterte Carpio ay may pakita para makita yung mga discrepancy sa kanilang income. And ano po yung, kumbaga, kahalagahan nito? Kasi sabi nga ninyo, kung hindi man mabuksan ito, hindi rin naman gaanong makakaapekto doon po sa kaso dahil meron na rin pong ibang dokumento. So if that's the case, go ahead, sir. Masyado pong titibay yung aming ebidensya dahil kung makikita naman talaga na yung tinaas ng yung kanilang ari-arian ay hindi naman nagtutugma sa kanilang lawful income, which is dito nga makikita natin sa ITR. Sir, tama, dalawa lang yung motion na inaantabayanan po ninyo yung desisyon. Ang alam ko may isa pa Hindi ko na ma-recall kung ano yung isa. Pero may isa pa po yun. Meron pa kaming isang motion na nasa dulo ng dila ko. Hindi ko Pero before itanong ni Masay yung line of question niya, pero yung hinihintay yung desisyon ay mangyayari ba yung kapag umupo na sila doon bilang Impeachment court. Oo. Or etong buong linggo ng paghihintay natin ay pwedeng may mangyari? Sana bago, before, dahil syempre mahalaga to para at least alam na rin namin kung ano yung magiging next move namin. But siguro at the latest, siguro yung first day ng ating impeachment hearing, which is on July 6. Opo. Pero sir, sa tingin po ninyo, gaano ba talaga ang itatagal nitong impeachment? Because I understand meron pong sinasabi na meron po kayong request na sana ganitong araw, 60 plus days yung maging proceedings. Tama po ba yung paglalatag ng lahat-lahat? Basically, binase lamang po namin to sa mga testigo na ihaharap namin. But definitely naman, kung kunyari, let's say sa isang araw, 2 o 3 testigo ang maihaharap namin, syempre mababawasan din yung number of days. Isa pa, hindi naman din tayo sigurado kung yung 4 na articles mailalatag namin. Kasi kung nakita namin na pagkaraan ng 1, 2 o 3 articles, matibay na, at talagang ready for conviction na, pwedeng hindi na rin namin ilatag yung isang article o yung 2 article. So, depende po yan. Kaya lang po, syempre, ito naman yung maximum days na aming hinihingi para at least hindi naman po pwedeng mas mababa dyan ang aming hingin. Con Joel, good evening. Si Chicky Verhel po ito. Kanina narinig po kita sa isang interview. Sinabi niyo po ang balak niyong unahin doon sa articles of impeachment talaga yung banta o yung threat sa Pangulo, no? Bakit po ito? Parehas po talaga sila ng ang tawag dito ng game plan, ha, maging itong si Bugs Bunny at itong si Chua. Ano naman, dito sa council na to nagsisingkin naman sila. Iisa yung mga sinasabi nila, uunahin ho talaga nila yung threat, ha, umano ni VP Sara doon sa mga mastermind ng Maletagang. Ito yung uunahin natin. Well, yun ang napagdesisyonan ng mga prosecution panel na unahin. Pero syempre, yung iba naman ay pwede pa rin namang magbago. Pero sa ngayon, yun ang aming napagdesisyonan. Na una. And what would be next po? Well, ang nakalagay sa pangalawa, kung hindi ako nagkakamali, is yung confidential fund. Tapos ang pangatlo po ay yung bribery at unexplained wealth. Pero yung unexplained wealth, yun yung pinakahuli. Unexplained wealth, kumbaga, yun na yung fireworks nila. O, hindi bubuksan yung box, mag-walkout na kami. Diba? O, hindi nyo bubuksan, mag-walkout na kami. Ganun na dating yan eh. O sige, wag na muna natin pag-usapan yan. Ano muna tayo? Confidential fund, great threat, tapos pag pumunta doon sa unexplained wealth,
talagang hindi pa rin kumbinsido itong mga senador na to na ma-impeach si VP Sara o mag-walkout na tayo, pakita natin na napakabayas sa Senado. Napanood ko na yan. Kumita na yan, di ba? O, kung let's say meron kaming i-skip na articles, pwede rin naman mangyari yung mauna yung iba. Kung i-waive na namin yung presentation ng iba. Alin kaya yun doon? Yung, ano kaya posible? Pwede na bang sabihin? Pasensya na kayo kasi hindi namin po pwedeng i-divulge lahat yung mga legal strategy na pinag-uusapan yes. namin. At saka kanina nga, naglabas na ng warning yung isa sa mga senator judges nakita na pigilan na kami sa kakasalita. Kaya medyo... Hindi, karapatan na sambayan ng Pilipino. Magsalita kayo hanggat gusto nyo, walang problema. Kaso baka nabuisit sa inyo yung sa senador, imbis na mapaganda nyo naratibo sa kapalpakan ng comms nyo, mas maiging wag na kayo magsalita, sabi nitong si Ping Lacson. Sana maunawaan po ninyo na medyo ingat na ingat po tayo nang sa ganun ay hindi naman po tayo maging pasaway. Opo. Sir, yung mga questions on technicalities, kailan po yun masasagot? Like yung ilan ba dapat yung senador para masabi na 2/3 yung makaka-decide whether to impeach or not? Ano po yun sa unang araw na mismo ng pag-convene ng impeachment court? Ganun po ba yun? Hindi po natin masasagot yan, pero kami po talaga ang hinahabol po namin is for the presentation ng maayos na ebidensya nang sa ganun, regardless kung anong numero, no? Whether 14, 15, 16, 17, o kung ano pa mong numero ang mapagdesisyonan, kami po kasi naniniwala kung talagang matibay ang ebidensya at mailalatag namin ito ng maayos, kami po naniniwala na whether ito ay 16 or 15, makakakuha kami ng conviction. Pero kayo po, sir, sa prosecution, how confident are you na kaya nyong i-convince even yung mga closest allies ni Vice President Sara Duterte? Because kagabi po, kausap namin dito si former Senator Antonio Trillanes, may sinasabi siya, baka yung 5 dyan, steady na. Alam po ninyo, kung makikita po ninyo lahat ng mga impeachment trial na nangyari, lahat po naman yan ay nagsimula ng kulang-kulang. Wala naman talagang numero Pero nung nailatag na yung mga ebidensya, ako naniniwala po, no? Hindi yung etong impeachment na to, mapi-first time kayo. Dito makikita na sambayan ng Pilipino sa lahat ng naglatag ng impeachment sa Senado, kayo ang mahinang klase. Kayo ang pinakapalpak. Mula sa comms, abogado, mantakin nyo pati regla, binibida. Saka ba naman nakakita ng ganong abogado, tinatanong lang siya kung anong merienda niya. Ayoko sumagot. Winiregla ako. Pambihira. No, na hanggang ngayon, ang ating pong mga mahuhusay at kagalang-galang na senador ay makikinig sa taong bayan at magbabase rin sila sa ebidensya na mailalatag namin. Kaya sa ngayon, ang nais lamang namin ay bigyan kami na itong mga ebidensya ay mailatag namin. Sa ganun naman ay makita natin na kung talagang mayroong kasalanan o wala. In fact, pati nga po dito sa box, naniniwala kami kung talagang wala naman tinatago, ano naman ang dahilan para ito ay wag buksan. Kung Joel, ako ay hindi po abogado, no? So hindi ako familiar sa process. Pero ito pong paglagay niyo po kay Mary Grace Piatos bilang isa sa mga witnesses po ng prosecution, papadalhan ba yan ng subpoena? May summons ba yan? Kung ganun, since walang makitang record sa Philippine Statistics Authority, walang isinilang na Mary Grace Piatos, walang nagpakasal na Mary Grace Piatos, seemingly non-existent sa puntong to. Kanino po ipapadala ito? So, kung pwede namin padala siguro sa kung sino man nag-issue ng acknowledgement visit na to. Diba? Yung mga or sa OBP. Kung maipoproduce po nila, kung hindi po nila may produce to, di tama ang teorya natin na bogus itong Mary Grace Piatos at talagang wala naman talaga nagmamayari ng ganitong pangalan, whether ito ay pseudonym, real name, o kung ano pa man. Pero kung sakasakali na may produce naman sila at may lulutang at sasabihin na siya si Mary Grace Piatos, so mabibigyan din kami ng pagkakataon para siya naman ay matanong sa impeachment court. So lumitaw or hindi lumitaw, merong point na pwede ma-prove doon sa magaganap na yun. Lumitaw, hindi lumitaw, meron daw point na mapuprove ang prosecution. Ano ka nang tawa? I-prove nyo na lahat ng ipoprove nyo, pambihira.
Ilitaw nyo na lahat ng ilitaw nyo. Kung meron mang Mary Grace Piatas, matagal nang na-contempt yan sa Injustice Committee. Diyan pa lang siya, nung ikaw yung nasa Injustice Committee, 19th Congress, kung meron man Mary Grace Piatos, napagsalita, napatawag at talagang hiniwa nyo na ng pinong-pino dyan sa House of Representatives. Ilinabas nyo na lahat. All out na yan, ika nga. Wala na tayong, kumbaga, sagad na yan. Yan na yung sukdulan, di ba? Yung huling hearing sa Injustice Committee na kung saan pinagsalita, itong si, ang pangalan nito, itong si Madriaga, yun na yun eh. Wala nang mas lalala doon, kumbaga sagad na yun. Ngayon, napapaisip pa tayo, naku-curious tayo, ano pa ba ang maibubuga nitong mga maletagang na to? Diba? Ano pa? Ano pang kaya nyo gawin para siraan si Dipisa? Nasabi nyo na, nailatag nyo na lahat. Still, siya ang merong pinakamataas na approval at trust rating dito sa administrasyon itong si Marcos Jr. Ayun. Tama po kayo dyan. And depende sa ibibigay. Tama po sa DepEd officials na ipapadala. Kasi kung sino yung pumirma nun, siya yung magpo-produce kay Mary Grace Hindi Piatas. ko kasi ma-recall kung si Mary Grace sa DepEd o sa OPP eh. Okay. Right. Kasi kung maalala po ninyo, dalawa po yan eh. Dalawang confidential fund yan. Either sa DepEd o sa OPP. Okay. Kanina sa simula ng interview natin, Col Joel, ay nasabi nyo nga yung kahilingan ng Poset na sana ipayagan na maging yung komunikasyon or yung pagtalakay ay Tagalog or sa ating sa wika natin gawin. At hinintayin nyo yung desisyon na yun. We understand that kasi hindi pa nagsisimula yung yung actual trial. Diba parang meron ng mga strategy at saka narratives na kumakalat from both sides, sabihin natin both sides or yung sinasabi nung kabila, yung kinain, yung Pambira naman masama na loob nitong si Luisto dito sa mga taga-mainstream media na to. Sa totoo lang. Siya naging tampulan ng pagkain. Naging tampulan ng tukso sa impeachment na to. Lead prosecutor ho yan. Diba siya, ngayon di na nga siya lead prosecutor, parang pinalitan na siya ni De Lima. Speaking of De Lima, mamaya ho, meron na naman silang press conference. yung isang lawyer kinain nilamon yung isa. So, hindi ko, I'm sure your for the case, kung paano tatalakayin niya. Hindi ba dapat pinag-iisipan din kung paanong haharapin yung pwedeng maling pagsubo ng interpretasyon sa ibang mga tao kapag gumugulong na? Kaya nga, ang isa sa mga naisip po namin, mas maganda kung kaya kami na maipaliwanag ito o mag-conduct tayo ng impeachment, magamit po kami ng na mas pamilyar at mas maiintindihan ng mas marami sa mga kababayan. Sa ganun, maiwasan na itong mga fake news. At kasi kung puro legal terminologies ang gamitin namin, dati kami puro legal terminologies, baka maunawaan lamang ng ating kababayan yung objection. Pero kung ano yung dahilan, kung ito'y pinayagan, kung ito'y hindi pinayagan, hindi naman maiintindihan. At kung ano yung mga dahilan, bakit nag-object. So, at kung ano ba yung purpose nung bakit namin ino-offer itong mga testigo, mga dokumento, at kung ano-ano pa. So, mas maganda, mas maunawaan. Nang sa ganon, parang masubaybayan ng maayos ng ating mga kababayan. At siguro, sa pag-unawa, makikita po nila kung may mga basihan lahat ng aming mga pinagsasabi. Yes, Kong Joel, so we understand na syempre doon sa trial yun nga yung inyong strategy na sana payagan sa Tagalog or sa ating wika gawin Pero yung outside, yung tinatawag na battle of narratives, naghahanda ba kayo doon? Dahil alam naman natin na magaling din yung kabilang campus sa ganun Tama po, pero Pambira tong mga reporter na to. Anong battle of narratives? Wala nga kami mainstream media, social media lang. Anong battle of narratives? Hindi nga ngayong pangalang sumasagot ang depense. Sa loob ng 3 taon, di sinasagot ni BP Sara mga kabalbalan ni Joel Chua. Tapos ngayong battle of narratives. Si Raul na ka ba?
Ang bira itong mga reporter Kaya nga nito. po kami, may mga spokesperson kami. Nandiyan na po si Attorney Jay Talosa, nandiyan si Kong Sia, nandiyan si Kong Rene. Marami pa po no, na mga magpapaliwanag. So we are also exploring na may mga legal expert na at least na makukuha tayo para mauunawaan itong mga talagang nangyayari. So at the end of the day, tama po kayo at ito nga ay battle of narratives. Kung meron na po bang napiling impeachment manager? At ano nga po ba ang tungkulin itong impeachment manager? Baka may balita po kayo. Meron naman po, pero officially hindi pa naman po talaga sabi natin na impeachment manager. Pero at this point in time, I'm not at liberty to divulge yet. Okay. Okay, sir, panghuli na lamang po from my part. July 6, magsisimula na po yung ating proceedings. Ano po yung scenario na aasahan natin? Well, yun kasi yung magiging unang araw, no? So, I understand na siyempre nandoon yung mga abogado ng magkabilang panig at inaasahan natin na yung mga motions na aming inihain sana masettle na bago umusad itong impeachment. Ang sa ganun, wala na po tayong iniisip na mga motions na nakabinbin pa. So sa first day, hindi po natin naasahan si Vice President Sara Duterte agad doon, ano, sir? Alam po ninyo, yung presensya ni Vice President nakasalalay po sa kanyang team. Kung siya po ay pupunta doon o hindi. So, siguro tingnan na lang natin kung anong kanilang magiging strategy. Okay. So sir, yung ina-expect natin na kailangang masettle, of course, yung tatlong motions po na final ninyo, I don't know, baka doon din yung 2/3 ng votes kung ilan dapat, no? 4 lang ba yung kailangan nating i-settle na issue? Baka meron pang iba? So sa ngayon, yun ang mga importante na mga issues na kita natin. Okay. Sige po. Maraming Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Wala ng Pilipinas.